Hello. Magandang araw. Welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Mismo. At dito sa aking channel, we will manifest love and light. Sa inyong Tagalog, love reading. Ngayon na, mismo. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay yung 6-6 love reading. Meaning, bubunot ako ng 6 cards from this main deck. And that will be the main energy check-in ninyo. Okay. Tapos, bubunot tayo ng 6 cards from this deck that would be the supporting details or supporting energy ng main reading natin. At para ito sa lahat ng Scorpio. Ayan. So, hello sa inyong lahat. At habang binabalasa ko to, gusto kong magpasalamat sa itong Scorpio na patuloy na suporta sa Mystico Moreno channel. Maraming salamat po sa love and support. Please continue to support my channel by liking this video. It really helps the channel grow. Saka comment na rin sa baba, lalo na kung nag-resonate ang reading. Okay? And sa mga bago, sana supportahan nyo rin po ang aking channel by liking this video and syempre by subscribing para mag-grow ang aking channel at marami pa akong magawang reading para sa inyo. Maayos ko rin tong setup ko and syempre para updated rin kayo sa mga susunod ko pang love reading. So kaya 6 in numerology kasi 6 is a nurturing energy. Para siyang motherly energy, very caring, so which is something that we should also manifest lalo na when it comes to our love and connection and romantic relationships. So, I'll get the 6th card. Sige. First card, King of Cups. Second card, Page of Swords. Knight of Wands. Knight of Pentacles. Strength card. And last, Ten of Cups. Oh, this is nice. Puro positive ang cards na lumabas sa main energy. And bunot tayo ng 6 na cards from this. Habang binabalas ako, I would like to remind everyone, again, as I always do, that this is a general and collective reading, so it may or may not resonate with everyone. Kapag hindi nag-resonate, huwag pilitin. Ibig lang sabihin, hindi ko nasagap ang energy ninyo sa reading na to, so abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Kung kayo na mag-resonate na or panoorin nyo yung mga past videos na na-post ko na dito, baka isa doon ay mag-resonate sa inyo. Dahil ang tarot and oracle readings naman talaga ay timeless. So, better yet, mag-book kayo ng personal and private reading dahil mas naka-align nyo na naka-tune nyo sa energy ninyo. Okay? Ayan. So, first card, Queen of Swords. Three of Cups. Knight of Swords. Oh, Eight of Swords. King of Swords. And 9 of Queens. See. Alright, so you might be dealing with a Leo. Okay? That doesn't have to. Yun na yung strongest energy na nasasagap sa reading na to. So, pwedeng ibang sense pa rin naman. Pero check nyo rin yung Moon, Venus, Rising placements nila. Baka Leo din sila sa placements na yun. Okay, so you have the main card, King of Cups, Page of Swords, Knight of Wands, Knight of Pentacles, Strength, and Ten of Cups. So, nakikita ko dito that you and your person is very secure sa isa't isa. Very loyal din. Okay? There's a lot of emotional stability between the two of you or sa relationship. Alam mo yun, very stable, walang alam mo yun, walang drama, walang mga
paligoy-ligoy, mga kung ano-anong eksena sa relasyon, napapag-usapan pa nga lagi lahat. And every time na merong mga issues na lumalabas, very, curious kayo sa mga nagaganap din sa buhay ng isa't isa. Kaya naayos din na pag-usapan, like, kuwari may ganitong concern, not just with the relationship, pero sa mga kanya-kanyang buhay, parang nasi-share nyo sa isa't isa. And with the Knight of Wands here, very, alam mo yun, eager din kayo talaga to really move forward the connection. Kasi as shown here by the Knight of Pentacles, so Knight is a very moving or action-oriented na card. So ngayon, you have the Knight of Wands here, Knight of Pentacles, and even sa baba may Knight of Swords. So when it comes to the desire and materializing or putting it into action, yung mga kailangan yung gawin sa relationship, ginagawa nyo siya at hindi lang siya hanggang salita. Okay? And which is good kasi the relationship is really growing. So it's moving forwards sa growth ng relationship. Very your desire, what you want to really happen and manifest, nagmamaterialize siya kasi ginagawa niyo ng paraan, ginagawa niyo ng aksyon. Hindi lang siya natetenga sa, okay, gagawin ko to. Pero ginagawa talaga. Okay, and with the Strength card, there's really this confidence sa isa't isa na kaya niyong dalhin ang relasyon pareho. Very resilient kayo when it comes to any concerns, issues, and challenges ng relationship. And dahil ang goal nyo naman talaga kasi is to settle down together. And pag nandun na kayo sa point talaga na parang nyo nang gusto mag-settle down, ibig sabihin, sure na kayo sa set isa and kaya nyo talagang lampasan yung mga pagsubok together. Na alam nyo, pwede kayo magtagal dahil na-resolve nyo naman yung mga concerns, issues if nag-arise. And if not, diba, sobrang enjoy kayo together, happy kayo sa company ng bawat isa, and it's really working well for both of you. And the supporting cards here, as you can see here, very open kayo when it comes to the relationship. Itong person ninyo is very good with expressing himself or herself, and magaling siyang communicator. Okay, very wise din, intelligent, smart conversations lagi. Alam mo, walang kababawan, walang drama nga, as I mentioned din earlier. And with the Three of Cups here, there's a lot of collaboration, support sa bawat isa, and there's this shared happy moments together. And ito, Knight of Swords again, it's really, when it comes to communication, nag-move forward siya, mas nag-grow pa, mas nagiging mature pa kayo, mas nagiging stable pa lahat, and very, you have this assertiveness in you. Although, yun nga, lumabas lang si Eight of Swords, yun lang yung parang negative energy na meron dito sa reading na to, which is, yung Eight of Swords kasi is a card of like, yung may victim mindset. Diba? So, iwas lang dun, now that you're aware of it, na may ganung tendency sa relasyon, either you or your person, so iwas lang, kasi yun lang yung hindi okay dito sa relationship ninyo, na minsan, meron lang na, kunwari, even if punong-puno ng collaboration dito, may mga triggers lang. Pag natitrigger yung victim mindset na yun, dun na medyo nagiging hindi okay yung dynamics. Pero, easier to resolve naman, especially here from the Knight and Swords, diba? Mas nangibabaw pa rin naman yung King of Swords energy, which is the maturity nung
ninyong dalawa. And once na mature kayo, kahit itong victim mindset, minsan kaya siyang kontrolin, kaya siyang ayusin, and pero may magdadala sa inyo, which is kung yung person ninyo yung may ganong mentality, ikaw medyo mature ka, nadadala mo and natutulungan mo yung person and nasusuportahan mo siya. Diba? And it can be the other way around. So, if you have the tendency, yung person mo is very good. Like lalo na kanina, you have the, diba, Knight, King, Queen of Swords. Very good talaga to when it comes to expressing things and communicating it properly. And very articulate din tong person na to. Alam mo yun, yung na-explain niya na maayos yung mga bagay-bagay. Na ikaw din parang, okay, tama naman, ito yung point of view niya, ito yung mga kailangan gawin din, ito yung pagkakaintindi niya sa situation. So, mas nauupuan, and every time na napag-uusapan siya, mas nare-resolve niya yung mga challenges and obstacles ng relationship. And resulting to the Nine of Coins, which is a card of security talaga and freedom from worries, freedom from conflict, from issues, and freedom from any potential incompatibilities or any potential tawag doon na obstacles or challenges. Diba? So, ayun. So, sana nakatulong itong reading na to. Again, wag kayong mag-rely lagi sa tarot na oracle reading and you don't use it as the ultimate truth. Guide lang siya. Use it with discernment and as a guide, yun, meron pa rin kayong free will and hawak nyo pa rin yung kapalaran ninyo. So, nasa decision nyo pa rin yan kung ano yung mga kailangan nyong gawin. Pero, huwag yung sabihin na parang, hindi, ito kasi yung sinabi ng tarot reading. No, again, use it with discernment. Ayan, so, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang reading. Sana nakatulong ito, sana nag-resonate sa inyo. Kung nag-resonate, ayun, comment na sa baba. Ayan, kita-kits sa susunod ko pang love reading. Ako si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. Ingat!